Sa base ng mga martial artists sa Star City, naghahanda na ang lahat, kabilang sina Wang Tiantuo, Xiao Yan, at Lin Xinghe, upang maglakbay palabas. Sa mga oras na iyon, sinabi ni Lin Xinghe na noong una ay balak niyang yayain ang bida na sumama sa kanila sa Stargazing Lake. Ngunit hindi niya inaasahang umalis na pala ito 7 araw na ang nakalipas. Naiinis namang sinabi ni Wang Tiantuo na 1 araw lamang itong nagpahinga bago pumunta sa Stargazing Lake para magsanay, samantalang 7 araw silang nagpahinga. Bumantong hininga naman si Lin Xinghe at tinapik sa balikat si Wang Tiantuo habang sinasabing huwag nilang ikumpara ang kanilang mga sarili sa isang halimaw. Sumingit naman si Xiao Yan at sinabing umalis na sila agad dahil baka sakaling makasalubong pa nila ang bida malapit sa Stargazing Lake. Samantala, sa opisina ni Ye Qi, malakas niyang inihagis ang kanyang tasaang may tsaa sa sahig habang galit na sumisigaw na mga walang silbing basura ang mga taong inutusan niya. Habang nakatingin sa kanyang cellphone, inis niyang sinasabing hindi man lang nagkunwaring mga martial artist ng base ang mga gagong yun. Kinorden pa raw ng mga ito ang paligid ng Stargazing Lake at naglakas loob pang direktahang atakihin ang bida sa supply stronghold. Pagkatapos ay bigla siyang nanginig sa takot habang iniisip ang itsura ng galit na City Lord. Alam niyang kapag namatay ang bida, kahit sinong tanga ay siya ang paghihinalaan. Dahil napakahalaga ng bida sa City Lord, tiyak na pupuksin siya nito kasama ang kanyang buong angkan. Samantala, sa Dark Purple Bamboo Forest, patuloy na sumasabog paitaas ang lilang enerhiya na nagmumula sa mga kawayan. May mga martial artist na nagtatangkang kunin ang isang kawayan na nakatayo sa gitna at naglalabas ng misteryosong gravity field. Isa sa mga martial artist ang napamura dahil sa nakakatakot na gravity na kanyang nararamdaman. Nasa harap na niya mismo ang kayamanan ngunit hindi niya ito maabot. Ang isa naman ay nagsabing nakalabing-4 na hakbang pa lamang siya ngunit mahigit 30 beses na niyang naramdaman ang pagtaas ng gravity. Sa di kalayuan, isa sa mga martial artist ang nakatanaw habang sinasabing kung ang timbang ng kanyang katawan ay 80 kilo, ang 30 beses na gravity ay katumbas lamang ng mahigit 2 tonelada. Bilang isang tier 3 martial artist, sa tingin niya ay hindi niya kayang tiisin iyon. Naiinis namang nagsalita ang katabi niyang martial artist at sinabing hindi iyon katulad ng pagbubuhat ng mabigat na bagay. Ang totoo, bawat selula ng katawan nila ay kailangang tiisin ang 30 beses na gravity. Kaya maaaring kayanin iyon ng kanilang mga buto at kalamnan, ngunit kaya rin ba ng kanilang mga laman loob at utak ang ganoong antas ng gravity? Natigil ang kanilang pag-uusap nang may biglang dumating mula sa kanilang likuran. Ito ang grupo ng demonic cult. Sinabi ng kanilang leader na habang mas mataas ang cultivation ng isang martial artist, mas malakas din ang gravity na ipinapataw ng gravity field. Kung isang tier 4 na martial artist na tulad niya ang papasok, malamang na ilang ulit na mas mabigat pa ang gravity na kanyang mararanasan kumpara sa isang tier 3 martial artist. Nagpalingalinga siya habang iniisip na tunay ngang mahalaga ang tier 3 star pattern Dark Purple Bamboo, ngunit wala itong saysay kung hindi naman niya ito makukuha. Kaya mas mabuti pang ipagpatuloy niya ang paghahanap sa banal na bagay na iyon. Ngunit bago pa man siya makaalis ay bigla siyang natigilan nang makita ang kanyang aparatong tila compass. Huminto ito at agad niyang naisip na sa wakas ay natagpuan na rin niya ang kanyang hinahanap. Nang tingnan niya kung saan nakaturo ang compass, agad siyang lumingon at doon niya nakita ang isang bamboo tree sa gitna ng pinagmumulan ng gravity field. Habang pinagmamasdan niya ito, napamura siya sa kanyang isipan. Sa dami ng lugar na maaaring paglagyan ng banal na bagay na iyon, bakit pa ito napunta sa loob ng Dark Purple Bamboo Forest? Napatanong siya sa kanyang sarili kung paano niya iyon makukuha. Ngunit bigla siyang napalingon nang may maramdaman siyang kumikilos mula sa kanilang likuran. Nang masuri niya ito, nakita niya ang bida. Nagtaka siya kung bakit ito naroon. Hindi rin niya maiwasang isipin kung paano nabigo ang isang tier 4 na martial artist kasama ang grupo ng mga tier 3 martial artist na patayin ang bida, gayong isa lamang itong tier 2 martial artist. Dahil doon ay nainis siya at agad na naghanda. Kinuha niya ang isang sibat mula sa kanyang kasamahan habang sumisigaw na puro basura lamang ang mga assassin na iyon kaya siya na mismo ang kikilos. Habang mabilis siyang tumatakbo patungo sa bida, iniisip niya na walang dahilan para tanggihan ang gantimpalang kusang lumalapit sa kanya. Basta mapatay lamang niya ang bida, siguradong bibigyan siya ng malaking gantimpala ng Panginoon.
Ngunit biglang natigilan ang bida nang maramdaman niya ang isang napakalakas na aura. Sa isang iglap ay biglang lumitaw sa kanyang likuran ang pinuno ng demonic cult na naghahandang umatake sa kanya. Bago pa man siya tamaan, agad siyang bumuo ng nagliliwanag na kalasag sa kanyang buong katawan kasabay ng paglabas ng matinding sinag ng enerhiya. Nagdulot iyon ng isang napakalakas na pagsabog sa kanyang kinatatayuan. Nang unti-unti nang mawala ang usok sa paligid at dahan-daang maglaho ang enerhiyang kalasag sa katawan ng bida, sinabi niya sa kanyang kalaban na hindi na masama ang kanyang depensa. Nakayanan daw talaga nito ang kanyang pag-atake. Ngunit hindi na nag-aksaya ng oras ang pinuno ng demonic cult. Muli itong kumilos at naghanda ng panibagong pag-atake habang sumisigaw na kailangan ng mamatay ng bida sa araw na iyon. Habang pinagmamasdan ito ng bida, naisip niya na marahil ay miyembro nga ito ng demonic cult. Alam pa nito ang kanyang pangalan, kaya mukhang bukod kay Yechi ay gusto rin pala siyang patayin ng demonic cult. Dahil doon ay hindi na siya nag-atubili at naghanda rin siyang umatake. Pinalibutan niya ng iba't ibang attribute ang kanyang sibat bago sinalubong ang pag-atake ng kanyang kalaban. Nagdulot ang banggaang iyon ng napakalakas na pagsabog na lumikha ng matinding shockwave at nakabibinging ingay sa paligid. Hindi nagtagal ay biglang tumalsik palayo ang pinuno ng demonic cult. Nakaupo ito sa lupa, duguan at halos maligo sa pawis. Hindi niya mapigil ang isipin na napakalakas ng kanyang kalaban. Napatanong siya sa kanyang sarili kung iyon ba talaga ang lakas na kayang ilabas ng isang tier 2 martial artist. Para sa kanya, tunay na halimaw ang batang iyon. Ngunit bigla siyang nagulat nang makita niyang tumatakbo papalayo ang bida patungo sa gravity field. Dahil dito ay agad siyang sumigaw sa kanyang mga tauhan at inutusan ang mga itong pigilan ang bida. Agad namang hamarang ang kanyang mga tauhan, bagay na ikinagulat ng bida. Napahinto siya habang iniisip na pawang mga miyembro ng demonic cult ang nasa kanyang harapan. Sa kanyang likuran naman ay tier 4 na martial artist. Napatanong siya sa sarili kung wala na bang katapusan ang mga ito. Nagsimulang kumilos ang mga miyembro ng demonic cult habang sumisigaw na hinarap ng bida ng direkta ang lahat ng pag-atake ni Baiao. May isa sa kanila ang nagtanong kung hindi ba dapat silang sumailalim sa mutated transformation. Nagalit naman ang isa at pinagsabihan siya na ang napakalakas na martial art na ginamit ng bida ay isang beses lamang nito kayang gamitin at imposibleng magamit muli sa pangalawang pagkakataon. Sumang-ayon naman ang isa pa at sinabing tama iyon. Basta mapigilan lamang nila ang bida at maabot ni Baiao, tiyak na mapapatay nila ito. Agad namang sumigaw ang lalaking nasa unahan at inutusan ang lahat na gamitin ang kanilang buong lakas upang pigilan ang bida. Ngunit bago pa man siya makapagsimula ay mabilis na siyang inatake ng bida. Sa sobrang bilis ng paggalaw nito, tila gumuhit sa hangin ang bakas ng kanyang pag-atake. Dahil dito ay nagulat ang ilan at agad na napagtanto na isa iyong instant kill na pag-atake na kayang pumatay sa isang galaw lamang. Nagtaka naman ang isa at tinanong kung hindi ba nila sinabi kanina na hindi na kayang ulitin ng bida ang ganoong klase ng pag-atake. Ngunit sinabi ng isa pa na anuman ang mangyari, kailangan pa rin nilang pigilan ito. Dahil dito ay agad niyang inutusan ang kanyang mga kasama na sabay-sabay na sumugod. Ngunit bago pa man sila makalapit sa bida ay muli itong naglunsad ng pag-atake gamit ang kanyang teknik na Treading Sea. Nagpakawala siya ng alon ng enerhiya at kidlat na direktang tumama sa tatlo. Dahil dito ay agad na kumilos si Baiao. Tumalon siya paitaas habang sumisigaw na titingnan daw niya kung paano haarangin ng bida ang kanyang pag-atake. Bumuo siya ng napakalaking enerhiya na kahawig ng isang dambuhalang sibat. Ngunit hindi ito pinansin ng bida. Agad siyang tumakbo papasok sa gravity field gamit ang kanyang Flying Swan Starling Cloud Step. Habang tumatakbo, naisip niya na buong lakas na pag-atake ng isang tier 4 na martial artist ang pinakawalan ng kanyang kalaban. Bakit pa niya iyon haharapin ng direkta? Nagulat ang ilang martial artist na nakapaligid sa lugar nang makita nilang pumasok ang bida sa gravity field. Mahigit 10 hakbang agad ang nalampasan nito sa isang iglap. Napatanong sila sa kanilang sarili kung ganoon ba talaga kalakas ang katawan ng bida. Para bang walang epekto rito ang gravity field. Galit naman si Baiao sa kanyang nasasaksihan kaya pinilit din niyang pumasok sa gravity field. Sumisigaw siya na huwag isipin ng bida na dahil nakapasok ito sa gravity field ay wala na siyang magagawa rito. Ngunit bigla siyang natigilan ng maramdaman ng napakalakas na gravity na dumagan sa kanyang buong katawan.
Naiinis niyang naisip na sa unang hakbang pa lamang ay halos 30 beses na agad ang gravity na kanyang nararamdaman. Kung ang isang tier 4 na martial artist na tulad niya ay lalalim pa ng mahigit 10 hakbang, hindi ba daan-daang beses na gravity ang kailangan niyang tiisin? Dahil dito ay napahinto na lamang siya at napamura habang sinusumpa ang gravity field. Kasunod nito ay mabilis niyang ibinato ang kanyang sibat patungo sa bida. Ngunit kahit ang kanyang sibat ay hindi nakayanan ang gravity field. Huminto ito sa ere at tuluyang bumagsak sa lupa. Dahil sa nangyari ay sinigawan na lamang niya ang bida at sinabing kung may lakas ito ng loob ay huwag na itong lumabas. Samantala, naisip naman ng bida na ngayong nakapasok na siya sa loob ng gravity field ay pansamantala muna siyang ligtas. At ngayon, nasa harapan na rin niya ang tier 3 star pattern dark purple bamboo. Ngunit nararamdaman niyang palakas ng palakas ang gravity. Halos manginig na ang kanyang buong katawan. Bukod pa rito, may mga sugat pa siya sa katawan at malapit na rin niyang maabot ang kanyang limitasyon. Dahil dito ay napagpasyahan niyang umupo at gamitin muna ang kanyang healing technique upang gamutin ang kanyang mga sugat. Tutal ay hindi rin naman makakalapit sa kanya ang mga tao ng demonic cult. Nagulat ang ibang mga martial artist nang makita nila ito at agad nila siyang itinuro. Sinabi nilang gumagamit ang bida ng healing martial art upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Nagtaka naman ang ilan at nagtanong kung hindi ba thunder attribute ang ginamit nito kanina. Paano raw ito naging bihasa rin sa wood attribute healing martial arts? Ngunit sinabi ng isa na hindi iyon ang mahalagang punto. Para sa kanya, ang mas mahalaga ay mahigit 10 hakbang na lamang ang layo ng bida sa dark purple bamboo. Samantala, inutusan naman ni Baiao ang kanyang mga tauhan na puntahan sina Lin Chen at ang iba pa. Sinabi niyang kailangan nilang magsanib puwersa upang patayin ang bida. Hindi nila ito maaaring hayaang makaalis ng buhay. Sa kanyang isip, malamang na nasa loob ng dark purple bamboo ang banal na bagay na kanilang hinahanap at kapag nagkataong nakuha iyon ng bida, siguradong mamamatay silang lahat. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.